ilan sa mga pamilihan. Kapag may espesyal na okasyon, ang mga Pilipino tradisyonal na naghahain ng masasarap na pagkain sa hapagkainan. Ito ang dalambagong simula para sa atin ng bagong taon. Ilang oras bago ang pagpapalit nito, hindi magkamayaw ang ilan natin mga kababayan sa pag-aayos o paghahanda sa mismong bisperas ng bagong taon. Sa pagtungo ko mismo kasama ang Unit 4 ng Telebisyon ng Bayan sa tinaguriang fireworks capital ng bansa ang Bukawi, Bulacan, simula umaga hanggang gabi ay hindi pa din mahulugang karayom ang dagsa ng ating mga kababayan sa pamimili ng paputok na gagamitin para sa pagsalubong sa bagong taon. Habang nag-iikot ako sa lugar, tumawag sa aking pansin ng pamilyang ito mula sa San Diego, California. Sa kanila pag-uwi dito sa Pilipinas, una nilang dinayo ang Bukawi para makapamili ng paputok, pero yung legal dahil suportado nila ang kampanya ng Department of Health legal na paputok. Support it because it's for the safety of everybody. So we're just gonna play it safe this new year. Absolutely. Marami dito ay talagang dumayo pa kahit may kaunting adjustment sa presyo ng mga paputok mula 25 piso hanggang 200 piso. Oo, nagmahal na ngayon. Dati mas mura. Ngayon mahal na. Ayaw namin ma-disgrasya or something kasi mahirap na. Magbabayad ka rin nun pag halimbawa naputukan ka. Siyempre may mga handa naman. Taon-taon naman. Salo-salo kami sa biyanan ko. Hindi na po marami, hindi naman po ganun karami, pero once a day lang naman to, kaya binubuhos na namin lahat ngayong araw ito para sa New Year. Mas maaga po kasi bukas po traffic. Tuloy pa din naman ang pulisya sa pagbabantay at pagpapatupad ng umiiral na batas. Ilan dito ay ang no smoking area within the 300 meters radius para maiwasan ang naganap na pagsabog sa Bukawi ilang taon na ang nakalilipas. Mahigpit din nilang binabantayan ng mga nagbebenta ng iligal na paputok. Naabutan naman namin ang mismong operasyon at pagkakakumpiska ni Bulacan Police Senior Inspector Leonard Lim sa mga iligal na paputok na ibinebenta sa bahagi ng MacArthur Highway at maaaring makapaminsala lalo sa mga bata. Kanina nag-operate kami regarding sa mga pinagbabawal na mga paputok. Namin itong mga natsyempohan namin itong mga pikulo na pinagbabawal ng ating Department of Health. Although mahihina lang naman siya, kaya lang siyempre nakaka-registra siya sa mga bata. So kailangan pa rin natin kumpiskahin po yung mga sample na sa mga hindi nakakaalam. Ayan po. So huwag na po kayong bibili nito. Huwag nyo na puntang kinikin at masasabog po ang inyong kamay. Malakas din po yan pag sumabog ang inyong kamay. Sa mga tindahan po, no smoking, huliin po natin yung mga tao na nagarilyo dahil meron po tayong municipal ordinance dyan. At meron pong multa na 1,000 sa unang paglabag. Bandang alas 9 ng gabi sa lungsod ng Caloocan, marami pa din namang residente dito ang hindi din nagpahuli sa pag-iingay gamit ang mga paputok. Pero di gaya ng dati, hindi na ito ganoong nagbobonggahan. Ayon sa kanila, ayaw nilang mahanay sa bilang ng mga napuputukan at napuputulan ng daliri kapag bagong taon. Halos sunod-sunod na mga paputok makalipas ang 1 oras. At sa pagsapit ng alas 12 ng madaling araw, kasabay ng pagtugtog ng Auld Lang Syne, masayang nagbatian ng mga magkakapitbahayan. Manigong bagong taon, sunod-sunod na pag-iingay, ang iba'y mas pinili ding magturotot na lang din. Ingay, malakas at may kasiyahan, sapat ng pantaboy sa kamalasan. Ng iilan sa paglalagay ng 12 bilog na prutas, paghahagis ng pera para makaakit ng swerte, maging ang pagsusuot ng mga polka dots na damit, at yung gusto pang tumangkad, ayun, tumatalon-talon pa. Kinaumagahan ay nagdaan na ang mga truck ng basura. Sa kabila ng unos at kalamidad na dumating sa bansa, banggit naman ng ilan natin mga kababayan na huwag mawalan ng pag-asa. Sa mga nasa Tacloban, lakasan nyo yung loob nyo, tsaka kahit ano man mangyari, kahit nagka-trahedya ng ganyan sa inyo. Dahil ngayong Year of the Horse, ayon nga sa Chinese Zodiac, mananatili na lamang at ibaon sa kasaysayan ang mga pangyayari noong taong 2013 at simulan ang panibagong pahina ng 2014. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Disamboron.